Tuloy-tuloy po ang PTV Special Forum. Nais naming ipabatid sa aming mga manonood na inimbitahan po namin ang mga opisyal ng Metro Manila Development Authority. Ngunit sinasabi po nila na hindi sila makakadalo at meron naman daw mga hearing sa iba't ibang sa Senado, yata sa Kongreso. Kaya doon na lang daw magpapaliwanag. Ang isang advanced bansa or country daw, Cathy, ay hindi yung isang bansa na lahat ng tao may kotse, kundi yung mga tao ay hindi kailangan bumili ng kotse dahil maayos ang kanilang public transport. Nakikita Kahit na po mayayaman natin yan sila. kahit na kaya nilang bumili ng kotse. Ako po, Ginoong Swansea, minsan pag nagko-commute galing Marikina, papuntang Manila, pag may hearing, mas gusto ko pong mag-LRT. Pero nga sa marami nating kababayan, hindi reliable ang public transport system natin. Bakit hindi natin maayos yung public buses? Bakit hindi gumanda yung kalidad, maayos yung aircon? Saan ang problema kung bakit hindi nating pilit I'm sure we don't have a lack for people or businessmen who want to put good buses as long as they make money. Tama ka dyan, Mark, no? Tama ka dyan, Mark. Actually, yung problemang yan, persisted na yan ever since, ano? In fact, ang puna namin, nung ako'y nasa private sector at that time, ang tingin ng namamahala ng traffic is ang pamantayan ng tao noon ay kailangan magkaroon siya ng sasakyan para ipagmalaki niya. Kaya pwedeng iban. Like yung nga, nangyari, nagkaroon tayo ng UBBRP, no? Pero hindi nila nakita yung need ng tao, yung mobility ng tao. Halimbawa sa iyo, Mark, meron kang sariling sasakyan. Hindi mo magamit ng Martes kasi number 4 ang ending doon. Paano ka makakarating dito? So, ang inisip mo ngayon, bumili ka ng sasakyan. Na isa pa. So, what we were telling government then, no, yung ibang gobyerno at that time, ayusin natin ang public transport system natin. Gawin natin itong efficient. Hindi yung kagaya niyan, kagaya ngayon, nakikita natin, sari-saring kulay ng bus na nakikita niyo tumatakbo dyan sa EDSA. Nung panahon ko, as LTFRB chairman, tininilang ko kung ilang bang players dyan. Dyan yung tumatakbo sa EDSA lang na bus. Binilang namin yung players. Umaabot sa 120 players. Meaning, may mga may-ari ng mga bus yan na nagpapatakbo ng bus dyan sa kahabaan ng EDSA. So sabi ko, hindi pwede yan. Look at Hong Kong. No? Sa Hong Kong, ilan ang players doon? Yung bus company? Dalawa. So, dapat bawasan natin yan, yung players. Para na sa ganun, may isasaayos natin yung daloy ng mga bus, magkakaroon sila ng maayos na headway, magiging predictable yung kanilang serbisyo. Bakit hindi natin mabawasan? Bakit hindi maalis yung mga luma? Ganun lang, isang polisiya. Lahat ng luma out. Bagong players invited in. Diyan nagkakaproblema yung ahensya because hindi mo kaagad-agad pwedeng gawin yun. Like for example, may mga live na prangkisa yung mga buses na yan. So, it will take a law, no? Para sabihin na, sige, lahat ng mga prangkisang yan, kansilado. At itong i-implement natin. Okay. Balik muna natin, Cathy, kay Kirby. May mga katanungan mula sa ating social media sites. Maraming salamat, Attorney Mark at Cathy. Sa mga nais mong makibahagi sa ating talakayan ngayong gabi, maaari po kayo magtungo sa www.ptv.ph o di kaya po sa Facebook namin, facebook.com/ptvph at sa Twitter na @ptvph. Katanungan po, para po sa LTFRB, kung sakali daw pong hulihin daw po ng mga LGUs ang mga out of line at colorum kahit po may memorandum, ano daw po ang pwedeng gawin namin? Tanong po ni Ronnie Santos ng Pasig City. Okay. Yan. Pwede po nilang, yung MMDA at local government units, meron po silang mga ordinances kung saan pwede po silang manghuli. Ang suspendido lang po, yung implementation ng Joint Administrative Order namin ng LTO and LTFRB. So, pwede po silang mahuli. Tapos, kung meron po tayong question doon sa panghuhuli po ng mga local government units in accordance with their local ordinance, doon na lang po natin i-questionin sa mga adjudication office ng local government unit concerned. Maraming salamat po. Next question naman, Attorney Mark, galing naman kay Romel Reyes ng Malabon. Tanong daw po para kay Mr. Herbaso. Kinukonsidera niyo daw po ba ang suggestion na buksan ang Subic at Batangas Port para sa mga truck para mabawasan daw po ang congestion sa Manila Port? Well, matagal nang pinag-uusapan niya, no? Yung paglipat ng kargamento at ng mga trucks
sa Subic at Batangas. Pero lumilitaw na kung sa Subic mo dadalhin ang mga kargamento, yung mga factories and warehouses ay malayo sa Subic. No, ang pinakamalapit doon ay Clark at hindi economically wise na ilipat doon. Kung ang purpose lang natin ay ma-decongest, okay yon. Pero mas tataas yung transport cost ng kargamento as well as Batangas. No? Ang Batangas ay maliit kumpara sa Manila Port. So 300,000 containers ang capacity niya annual. Ang isang port operator sa Manila, more than 2 million containers ang capacity niya annual. So at the moment, ang Batangas ngayon ay a little congested na rin, no? Dahil mayroon ng mga nakapwesto doon sa pier. And eventually, kapag inilipat mo yan doon, magkakaroon na rin ng truck ban yung mga local government units doon. And ganun din, kung ang mga factories natin ay nasa Cavite, which is pag manggagaling ng Batangas ay mas malayo, kung Kalamba ang pagdadalhan mo, mas malapit pa rin at mas maganda pa rin na ang kargamento ay manggagaling dito sa Manila. Kung iniisip natin, mas makakamura, hindi po ganun. Kasi malayo rin yung distansya. At yung traffic, well, maluwag yung traffic ng Star Tollways. Pero pagpasok natin doon sa mga local governments na nag-host doon sa mga factories, well again, magbibigay din sila ng mga road regulations as far as trucks are concerned at mag-create din po ng congestion. Ginoong Let me Herbacio, add to that. Let me add to that. As far as truckers are concerned, walang problema yan kahit saan mo ilagay yung pantalan. Dahil parang asukal yan. Yung truck, langgam. Kung saan yung asukal, susundan ng langgam. Now, that should be addressed doon sa mga may-ari ng kargamento. No? Dahil yung may-ari ng mga warehouses, may-ari ng mga factories, na right now, most of them are located dito sa Metro Manila, no? O yung kalapit ng Metro Manila. As it has been stated earlier, we need to convince, the government need to convince yung mga factory owners na yan, yung mga warehouse owners na yan, na i-relocate yung kanilang mga factories, yung kanilang mga warehouses near Batangas. But then that is easier said than done. Dahil kasi, kinakailangan mo rin insentibo. If you are a businessman, sabihin sa'yo ng gobyerno, oy, lumipat ka ron. Ang unang-unang tatanungin mo is, kumusta yung business climate doon sa paglilipatan ko? Pero if I may, no, Ginoong Herbacio, pero ngayon nga po nagkakaroon na rin po ng problema kahit hindi ilipat dahil nga po dito sa tila may truck ban, tapos merong memorandum, tapos merong MMDA and the mayors. Dahil nga po marami na daw pong merong mga businesses na napaparalisa dahil kulang, hindi nakakarating yung mga goods na kanilang inaangkat. Ano po ang nakikitang solusyon ng inyong samahan? Tingnan po natin no, kung saan ito nag-umpisa. Sa mahabang panahon, nandyan ang pier, patuloy na dumadating ang kargamento. Nandyan kaming mga truck at patuloy na tumatakbo. Nagkaroon ng napakaraming road regulations, iba-ibang sistema, iba-ibang eskema ang bawat local government units. Magkakaibang oras ng truck ban. Pagkatapos, in-implement yung daytime truck ban. Ay halos lahat yata ng local government units gusto mag-implement ng daytime truck ban. Na sinasabi po natin, hindi ito ang solusyon. Napigilan ang truck at pagkatapos sa isang tinatakdang oras, pawawalan mo na sabay-sabay natatakbo sa kalsada, hindi rin po makakabuti at isang malinaw na patunay, no? Noon pong pinalabas yung daytime truck ban na Ordinance 8336 ng Manila, sinabi namin na hindi ito makabubuti. Not only for the economy of the City of Manila, pero sa kabuuan ng bansa. Pero itinuloy. Kaya kami po ay hindi tumakbo. Una, dahil ayaw naming lumabag sa batas. At pangalawa, gusto naming i-simulate yung epekto na idudulot ng daytime truck ban. At it happened, no? Sa loob ng 3 araw, napuno ang pier at hanggang sa nagtuloy-tuloy, may mga solusyon na ibinigay, 24/7 dedicated truck lane, maganda pong pakinggan. Pero pag tiningnan nyo kung ano yung dulot doon sa sistema na yon, wala po eh.
Maganda lang pakinggan yung 24/7 pero yung daloy ng kargamento ay hindi rin nasusolusyonan. Ngayon, na-resulta nagkaroon ng congestion sa loob ng pier. Mayroon po tayong container imbalance. Marami ang dumadating na imports, walang lumalabas. Yung container na na-empty, hindi po nakakalabas ng bansa, nananatili sa loob ng mga pantalan na ang mga pier po natin ngayon is more than 90% to capacity. So meaning, hindi na makagalaw yung operations. Nakapila na rin ang barko sa Manila Bay. Nag-iintay na makapasok. So, yun po. No, yun doon nagkikreate. Dati, isang biyahe, isang araw, dalawang biyahe, isang araw. Ngayon po, dahil doon sa congestion sa pier, dahil doon sa mga road restrictions, 2 araw, 3 araw, isang biyahe ng truck. Okay. Yun po yung nagiging problema. Yung solusyon dyan, ating pag-uusapan maya-maya lamang. Balik ko muna, Cathy, doon sa commuter side, no, kay Ginang Medina, Elvira. Nabanggit nyo po kanina na yung tila ipagbibigay priority sa private vehicle sa ating mga lansangan ay patunay lamang doon sa ating, para sa inyo, ay maling pag-prioritize. Para sa amin nga mga nagbabike, gusto nga namin may dedicated lane kami ng mga siklista dyan sa EDSA. Pero nga po, kung hindi nga din po disiplinado ang ating mga public transport vehicles, yung mga trucks, ay bumabalagbag, hindi kulang din sa disiplina. At yung kalidad ng aircon, kalidad na linis ay hindi rin na up to par. Ano ang representation na ginawa ng ating hanay para tumaas naman at maging kaaya-aya for commuters yung public transport? Sa amin po, sa National Center for Commuter Safety and Protection, several prong po yung aming approach. Number one, to this date, we have trained almost 4,000 drivers and conductors on what we call Drive for Life. Ito po ay naaayon dun sa programa ng DOTC na Decade of Action for Road Safety, kung saan si ASEC Swansing ay isa sa mga partners po namin. Tinetrain po namin sila on grooming, orderliness, and discipline. So far po, lahat ng mga companies kung saan kami nag-train, wala po sa kanila ang nakasama sa anumang road accident. Kung meron man, sila po yung inaksidente at hindi sila yung naging dahilan ng road accident. Meron din po kaming representation katulad ng doon po sa party ng rationalization na yan. Ito po ay matagal na pinag-aralan po ng transport sector. Nung kanila pong iayos yan, ipinakita din sa amin ni Chairman Hines at mayroon kaming konting komento na kanila namang sinagot. Kaya po kami nagtataka kung bakit biglang-bigla ay mayroong ibang opinion na malinaw naman po kung ano yung nasa saad. Gusto ko lang pong ipaliwanag na sa aming commuters, ayaw din po naming masumakay ang kapwa commuters sa isang kolorum na sasakyan. Dahil kung ikaw po ay nakasakay sa isang kolorum na sasakyan at ito ay madisgrasya, wala ka pong habol dahil yun po ay walang insurance. Okay. Kaya napakahirap po na matagal na po kaming nakikipagtulungan, nagtatanong kami paano makikilala ang kolorum, paano namin iiwasan ang kolorum. May binigay pong ilang tips sa amin pero even that was not sufficient. Kaya full support po sana kami. Ngayon, as of now, we still support the rationalization program. Now, speaking of the rationalization, Cathy, anong ibig sabihin Ano nito? nga ba itong rationalization program na ito, attorney? Ito po yung pagsasaayos ho ng mga ruta as reflecting doon sa aming Certificate of Public Convenience, so sa aming prangkisa. Kasi kagaya po ng nasabi na ni Chairman Swansing before, matagal na pong na-issue yung mga prangkisa po. We're talking about the public utility bus. Sa ngayon po kasi, may moratorium sa pag-i-issue ng prangkisa yung sa public utility bus. At matagal na po silang na-issuehan ng prangkisa. Attorney, itong rationalization, ano ang timeline nito? Kung sinasabi niyong temporary, yung no apprehension policy, para lang ma-implement yung rationalization, gaano katagal ito at paano natin mapapabilis para mag-normalize yung ating buhay? Actually, ang timeline po ng rationalization po natin for both provincial and city buses is up to October 17. Sa ngayon po,
nanguhuli, nilift na po namin yung no apprehension sa public utility bus na city na nag-out of line. So ang no apprehension na lang ho namin is yung sa provincial buses. Okay. Nasettle na po ba yung issue tungkol dun sa transport terminals, yung North and South? At tanungin ko si Miss Medina. Yung pong problema dyan ay, number one, kapag ka po tayo nag-implement noong mga central terminal, ito po ay panahon pa ni Chairman Swansing, pinag-uusapan namin yan eh. Kailangan meron kang intermodality. Ibig sabihin, may continuity yung mga sasakyan na pahihintuin mo sa central terminal, meron na kagad sasalo sa kanila at hindi yung mga pinayagan katulad ngayon. May pinayagan pong mga vehicle. Si Chairman Tolentino, katulad nung Sukat, Loton na mga UV Express, na supposed to be tutuloy po sa Sukat at tutuloy sa Loton, pinayagan po niyang tumigil na doon sa Southwest Terminal para maihatid po doon sa Loton dahil walang continuity nga at napakalayo. Marami po akong nakita na mga out of line na mga sasakyan. In fact, meron ho akong video, meron akong photos ng mga out of line na mga sasakyan na meron papuntatak ng MMDA. Alam po ninyo, sa ibang bansa, I went to Singapore and made a study for 2 weeks. Sa Singapore po, ang kanilang policy, pag nagtayo ka ng Central Integrated Terminal, ang policy po nila should not be farther than 400 meters from the central place of residences. In other words, kayang lakarin ng mga tao. At yung paglakad po ng mga tao na yun, mayroon silang covered walks. Kaya po, at doon po, ang kanilang mga bawat kanto may nakalagay na give priority to public transport vehicles. Okay, medyo yung issue ng Singapore, maliit lang kasi sila. Ganito yan, Pwede ano? lakarin. Ang ayaw nating maranasan, ang ayaw nating mangyari is yung nararanasan ng mga taga Cavite ngayon. Bababa yung mga taga Cavite doon sa Tolentino Southwest Terminal, tapos lalakad sila papunta roon sa Rojas Boulevard para kumuha ng connecting vehicle, pero papunta roon sa kanilang paroroonan. Okay. So, kailangan maayos yung pag-integrate nga niyan. Yes. Gusto kong tanungin muna si Martin, Cathy, ano? Dahil mukhang there's no way around it, Martin. If we want to modernize, we really have to let go of the jeeps. Payag ka ba na paalisin lahat ng mga jeep sa ating... And may most of the buses. Oo, at yung mga lumang bus. Hindi ka ba iiyak? Hindi mo ba mamimiss yung sinasakyan mong jeep dito sa Quezon City? Well, I grew up commuting. I grew up commuting using the jeeps and buses. Well, that's where I started to know how to commute and go everywhere I wanted to go with just a little amount of money. So I wouldn't say that I would cry about it, and I wouldn't say I would be sad about it, but I would be devastated because it would be easier for me to get places with the jeeps and buses, and the buses mostly are my means of transportation from school to home. So it would be also harder for me if I, take the taxi every day. That would cost me more than 200 pesos. And No, I but would what if say- we replace the jeeps with nice air-conditioned buses? Well, that wouldn't make a difference to me because at least I get to go somewhere in anywhere. Ganito yan, ano? Ang tinitingnan nating rationalization is this. Yung mga trunk lines, like for example, Commonwealth, yung EDSA, yung Quezon Ave, hanggang doon sa Espanya. Espanya, hanggang doon sa Quezon Boulevard. Makalampas, Pasay Taft. Ang dapat na ginagamit yung bus. Right. Now, yung mga maliliit na lugar, Pwedeng yung what jeep. I call community type service, nandyan yung para-transit or yung tinatawag nating jeepneys or Correct. smaller vehicles. So ibig Ganun sabihin, dapat. So ibig sabihin sa LTFRB, tatanggalin na ang jeep sa itong Major arterial roads. meaning Quezon Ave, wala ng jeep. Cubao Aurora, wala Posible ng ba jeep. yun? Commonwealth, wala ng jeep. Naku, napakaganda nun kung puro air-conditioned buses. Baka ralihin po tayo ng mga jeepney Okay lang po yung operators. rally. Ganun kailangan po yun. Nagpalabas po ng guidelines yung LTFRB. Titingnan po, ikokonsulta po muna namin sa mga local government units na
na maapektuhan. So, hindi pa po natin masasagot po yan. Kung ano Hindi mo ba, na-mention Answer pa Sandy, dyan. parang there's no easy way to break somebody's heart. Hindi mo pa Mukhang there's na-mention no dyan easy way. hindi mo pa na-mention dyan yung todas, tricycle, pedicabs, kuliglig, no? Pero Ang dami wala, nila. pero wala pong madaling paraan na... Of course, wala nga madaling paraan. Kaya nga nung time ko, when I was about to embark on that, puro katakot-takot na legal questions kagad ang ibinandera sa akin doon. So that's why sabi ko nga, it will have to take a law para ma-overhaul ang buong sistema. Paano yun? Plus also on the part of the commuters, remember that these smaller vehicles are part of the intermodal. Kasi merong mga areas wherein the public buses are really there. But there are also areas wherein only the jeepneys can ply because these are smaller streets, especially those that are within the residential communities. Opo, ang sinasabi lang po, dun sa mga matraffic na lugar, wag na daw po Kasi ilagay may pa yung mga mga feeder maliliit. streets naman talaga that Oo. feed into the main highways. Pero yung main natin, pwede ba nating ayusin yun na magagandang Pero bus? bago yan, tila may gustong sabihin si Martin. But I don't really get why the LTFRB and the MMDA can't get together. Hindi sila magkasunod. O yun nga. Magkasundo. Magkasundo. Meron po ba talagang away on one hand between LTFRB and LTO and on the other hand between MMDA, yung magkakampi Yung daw LTFRB. MMDA and the mayors and then LTFRB TFRB. and LTO. Meron po ba talagang ganon? Wala po, Parang actually. showbiz, no? Actually, kasi ano po bang aming duty? Kami lang po ay taga-issue ng prangkisa. Taga-determine kung sino ang pampubliko at sino ang hindi. Yung sa ruta, siguro yun po yung magiging point ng contention. Pero yan po ay inaano namin. Nagkakamustahan, nagkukonsultahan po din naman po yung dalawa. Kasi yung sa ruta, yung na mag-a-appear po doon sa aming mga prangkisa ay nababago po from time to time ng mga local government units in accordance with their traffic ordinances. So, yun po. Siguro yung sinasabing away, ang pinag-umpisahan niya kasi was yung issuance ng circulars. Like for example, take the case of the trucks. Ang sinasabi nila, bigla raw dumami yung trucks nung nilift yung Jawa, no? Ang sabi namin, hindi. Itong mga trucks na ito na nakikita nyo dumadaan dyan sa C5, papuntang Katipunan, yan po yung mga trucks na dating dumadaan sa Maynila. We have the so-called north-south, south-north traffic. Trucks coming from NLEX, dadaan yan sa Maynila, papunta ng SLEX. But since nung ibinaba ni President Mayor Erap yung kanyang ordinansa na nagbabawal sa mga trucks na dumaan sa Maynila, patuloy pa rin dumadaan yung mga trucks doon na ngayon sa C5 dumadaan. Kaya lumaki yung bilang ng mga trucks na dumadaan doon sa lugar At na yun. gumrabe yung traffic din sa C5. Ito gusto natin hinga ng opinion si Oliver. Oliver, ngayong narinig mo na kulang kung ipagbabawal at kung kulang ang vehicles kung ipagbabawal yung kolorum dahil talagang namayagpag sila na matagal, pero kailangan din naman natin ipatapad yung batas para tumuwid naman sila, meaning walang delay doon, walang better time to do it, whether now or later kailangan mo ipatupad. Para sa iyo, ano bang gusto mong gawin? Hulihin na yan para mapilitang magrehistro o i-delay na lang muna para bigyan sila ng oras? Mamayang sagot niyan sa pagbabalik ng PTV Special Forum.